Magandang umaga po sa atin lahat. Good morning. Yan. At salamat sa Panginoon sa pagkakataong At nais natin muling i-welcome si JP tsaka si Angel. Salamat. Palakpakan nga po natin si JP at si Angel na nakakasama natin ng mga nakaraang mga linggo. At maging si Erica. Ayan. Welcome back, Erica. Ayan. Okay. And of course, yung mga kapatiran natin na nasa online, katulad ni Kuya Bien tsaka ni Ate Annabel na nasa Laguna. Okay, si Ate Vicky na nasa California. Si Tita Ching na nasa San Mateo. Si Nati na nasa Marikina. Si Ate Sinta na nasa New York. At si Ate Iya na nandito lang sa Ciudad Real, kaya lang medyo hindi pa niya kaya dahil nanggaling siya sa sakit. Muli, welcome po sa bawat sa atin. Si Ate Tess Galvez from Quezon City. Si Ate Tess, si Buanda. Dito lang po siya sa Pangarap, pero kasama rin natin siyang nanonood. At maging si Asaph. Hindi man natin sila kasama ngayon, pero physically, pero virtually, sila po ay sumasama sa ating pananambahan at maging sa ating pakikinig ng salita ng Diyos na ating mapapakinggan ngayong umaga. Okay? So, nais po natin ipaalala muli na this coming Saturday, right? This coming Saturday ay magkakaroon na po ng weekly vacation Bible School. So that would be on June 15. Okay? Start na po 'yon. Then every Saturday ay magkakaroon na tayo ng weekly vacation Bible School. Instead of daily vacation Bible School, gagawin na siyang weekly. Okay? Tapos sa katapusan noon ay magkakaroon tayo ng graduation. So excited po ako kasi mga bata natin from 6 to 12 years old ay mag-aaral weekly ng mula 9 o'clock ba yon hanggang 11 o 8 o'clock hanggang 11 a.m. 8 o'clock in the morning hanggang 11 a.m. habang bakasyon kasi mga bata. Okay? So, magkakaroon sila ng weekly vacation Bible School, and after that, on the last Sunday of this month, third meeting nila, kung tutuusin, ay graduation po natin. Okay? Kasama sila. And we would like also to invite the parents, kung maaari lang, makasama din natin ng mga parents nila. Okay? So, salamat sa Panginoon sa kanyang pag-iingat at pagsubaybay sa mga batang ito dahil syempre ito yung mga next generation na papalit po sa atin, no? Kailangang paghandaan na natin dahil sa mga seniors na katulad namin, yung baby boomers. Medyo kumukonti na ang population namin. Kaya papalit na yung mga Generation X, then Generation Y o yung Millennials, the Generation Z, at may mga iGens na po tayo, no? Yung Generation, ano na ba ang tawag doon? iGen ang tawag sa kanila, yung Generation Tech, Gen Tech. Okay? Anyway, so palayo yung generations, but the message of our God will continue up to the next generation hanggang sa susunod na generation, hanggang sa generation na abutan nila ang second coming of our Lord. Okay? Sabi nga ng Panginoon, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Kaya nga po, even though during the dark ages na they are trying to suppress and to get rid of all the Bibles, hindi po nagtagumpay. Kasi mananatili po ang salita ng Diyos mula noon hanggang ngayon, hanggang sa muling pagbalik ng ating Panginoon. Siguro naririnig natin yun. Christ has died, Christ will come again. Ayan, yun po yung pinaghahandaan natin. Tapos na po yung Christ has died, Christ has risen,
ang pinaghahandaan natin yung pangatlong event, Christ will come again. Kaya nandito tayo dahil para pag-aralan natin kung anong kalooban niya at kung paano tayo mamumuhay habang inaantay natin ang kanyang second coming. Yun po yung pinaghahandaan natin. So we are not just doing this for the sake na meron tayong a-attendan every Sunday, okay? O para mapalakas lang ang ating mga spiritual na kaluluwa. Medyo parang self-centered pa rin yun, ano? Pero more so is on the second coming, yung kanyang muling pagbabalik. How do we prepare ourselves for the second coming? At yun po ang dahilan kung bakit tayo nandito. Yun din po ang motivation ko kung bakit ako po'y nangangaral every Sunday at nagtsatsagang mag-aral upang meron akong maituro sa inyo. Okay? So ngayon, tutuloy natin yung pag-aaral. Last week, napag-aralan po natin yung about servanthood in serving our God. Di ba? Nasabi po natin doon sa serving our God na in serving our God, dapat we must not be conscious of the reward. Di ba? Naalala niyo po yun, nakaraang linggo? In serving our God. Even, hindi lang sa church, even in our office, schools, communities, families, homes, in serving our God, we must not be conscious of the reward. We must not compare ourselves with others. And we must not complain against God's generosity to other people. Okay? Kasi baka mamaya mapapansin natin, bakit sila yumayaman, kami hindi. Samantalang kami naglilingkod. Okay? So napag-aralan natin last week all about servanthood. And this week, nagkataon naman na yung topic is about leadership. Kaya kung dito ko na-appreciate yung thread nung mga passages na nababasa natin sa Bible, merong connection sa bawat isa. Yes, pwede natin silang mapag-aralan individually or parang kumbaga sa pelikula o sa mga TV series ay episodal pa rin. Sa isang episode, may katapusan pa rin, may lesson ka pa rin mapupulot, hindi yung dugtungan talaga. Yet, pwede rin natin silang makita na may thread na nagdudugtong sa bawat passages na to. If last week napag-aralan natin yung servanthood, this week we will be learning about leadership. Kaya I would like to invite everyone to please rise and we will be reading our passages from Mark chapter 10 verse 32 to verse 45. Okay. They were on their way up to Jerusalem when Jesus leading the way, and the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. We are going up to Jerusalem, he said, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. And 3 days later, he will rise. Then James and John, the sons of Zebedee, came to him. Teacher, they said, we want you to do for us whatever we ask. What do you want me to do for you? He asked. And they replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. You don't know what you are asking, Jesus said. Can you drink the cup I drink, or be baptized with the baptism I am baptized with? We can, they answered. And Jesus said to them, you will drink the cup I drink, and be baptized with the baptism I am baptized with.
But to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many." Samahan niyo po ako sa panalangin at humingi tayo ng gabay sa ating Diyos sa pag-aaral ng Kanyang mga salita. Siya nga po, Panginoon, kami po'y nagpapasalamat ng lubusan sa iyo sa nakaraang linggong ipinagkaloob mo po sa amin. Sa dami po ng aming mga naging activities, kapaguran, kabisihan, yet Lord, you have urged us today. You have convicted us today to attend your service, to listen to your word. Yes, Lord, higit sa lahat, nais po naming matuto mula sa iyong mga salita, mula sa Biblia, na iniwan mo upang maging gabay namin kung ano dapat naming ugaliin, dapat naming gawin, isipin, upang nang sa ganun, sa muli mong pagbabalik, Panginoon, kami datnan mo na nasa pananampalataya, naglilingkod sa iyo, nananatili. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na minsan pa aming maririnig ngayong umagang ito at magsisilbing patnubay sa amin kung paano po kami mamuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang gagabay sa aming pakikinig at pag-aaral. Gamitin mo lang po akong instrumento, Lord, pero ikaw po ang siyang mangusap sa aming mga puso't isipan at magbigay ng kalakasan upang magawa po namin ang kalooban mo. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at luwalhati. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo at aayain na natin yung ating mga Sunday schoolers para sila ay makarinig din ng Bible lessons sa edad po nila. At yung pong mga absent, maraming absent sa atin ngayon. Okay? I encourage you na yung pong ating Sunday service na ginagawa ay nakapost po sa ating Facebook account. Tama ba yon? Sa Facebook account, Kaya pwede po natin panoorin ito ng replay. Okay? Sa Servants of Christ Christian Community. Right? Kaya ako nga po gusto ko nga po palang batiin din. Kasi sa replay, nanonood po yung aking mga estudyante sa seminaries. Kahit yung iba graduate na, nanonood pa rin sila. Kaya magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. At ganun din naman, yung marami rin po ang nag-PPM at ano bang tawag doon? Emojis ba yun? Naglalagay ng thumbs up o kaya ng heart doon sa ating video, okay? Na pinanood nila na replay din. Kamag-anakan, mga kaibigan, kaya maraming salamat po sa inyong lahat. At yung iba ay, ano bang tawag doon? Yung bang sinishare yung video natin. Kaya, to God be the glory. Salamat po sa inyo at nawa ay patuloy na umikot at kumalat ang salita ng Diyos sa lahat po ng ating mga kaibigan at kakilala. To God be the glory. So katulad po nung nabanggit ko kanina, yung pong mga pinag-aralan natin last week is all about servanthood. And this time, nakita ko po yung isang
dapat nating tingnan pagdating naman sa leadership. Kung paano last time, napag-aralan natin na ano dapat nating ugaliin bilang isang servant of Christ. No? Nabanggit ko na yung 3 points natin kanina. We must not be conscious of the reward. We must not compare ourselves with others. And we must not complain against God's generosity to others. This time, it's not only about serving, but also about leading. And we will now talk about leadership. Okay? Kung tayo naman ay tinaguriang leader ng isang church, ng isang opisina, ng isang school, ng isang community, ano daw ang dapat nating taglayin? Pero alam niyo po, i-confine ko lang ito sa church. Kasi I do believe na kung ikaw ay maging leader sa isang opisina, sa ibang institution, okay lang, no, na gamitin mo pa rin itong mga principles na to. Pero sa loob ng church, yan, hindi pwedeng wala itong mga principles ng leadership na to. Okay? Kaya nga po ito talagang para sa akin required or it is a must. Okay? Na ang lahat ng magli-lead sa loob ng isang church ay may ganitong klaseng characteristics. So ang ating pong topic for today is what kind of leader does our church need today? Okay? Anong klaseng leaders ang kinakailangan natin ngayon sa iglesia? Although ito pong i-quote ko ay more on leadership, national leadership. No? Yung pong kay John F. Kennedy noong 1961 na inaugural speech niya. Siguro yung iba natatandaan to, no? 1961, 1-year-old lang ako noon kaya hindi ko pa alam to. Siyempre napapanood lang natin sa YouTube. Ang sabi po ni John F. Kennedy, "My fellow Americans, yan, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country." Pero may kadugtong yon. "My fellow citizens of the world." Kung mapapanood niyo po sa YouTube, may karugtong yon. Kasi yun lang kadalasan ang kinukote, no? "Ask not what America will do for you, but what together we could do for the freedom of men." Okay, ganda, no? Ganda. About freedom, kalayaan. At sa atin po, sa loob ng iglesia, ay nais din po natin na magkaroon ng kalayaan ang ating mga kapatiran. Mula po siyempre, no, sa kuko ng ating kaaway. At yun ay ginawa ng ating Panginoong Yesus. Ngunit sa pag-aaral po natin ng kanyang mga salita, mapapalaya din tayo pag nalaman natin ang katotohanan. For we shall come to know the truth, and the truth shall set us free. So in our context, sa panahon natin ngayon, pwede nating palitan yun. "My brethren, ask not what your church can do for you, but ask what you can do for your church, for the glory of God." Not only for the freedom of men, but for the glory of our God. So yung leadership po ay hindi po maalis. Essential component ang leadership sa mga local churches. Doon po sa seminary na pinagtuturuan ko, nagtuturo po ako ng leadership development, church administration, at hindi po talaga pwedeng mawala na ang pag-usapan ang leadership. Kasi it gives weight in order to attain growth and stability. Ang isang, siguro, yung issue that divides many church leaders is what kind of leadership? Anong uri ng leadership ang kinakailangan natin sa loob ng iglesia? So dito po sa pinag-aralan nating passage, sa binasa nating passage, pag-aaralan natin ngayon
yung two portraits of leadership at yun ang ibinahagi ng ating Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad. Kaya naman ngayong umagang ito, yun din po ang ating mapapakinggan. At yung dalawang uri ng leadership na yon na mababasa po natin, ang isa, recommended niya. Ang isa, rejected niya. Kaya nga, nandito sa atin ngayon, habang tayo nag-aaral, and perhaps sooner or later, baka yung iba sa atin dito maging leaders ng church, or hindi lang ng church, kundi maging ng office, schools, communities, and even families. Okay? So, paano natin i-apply itong leadership na nais ng Panginoon na ituro sa kanyang mga alagad? So, tingnan muna natin yung pinaka-setting nung kwento. At yun ay mababasa natin sa Mark chapter 10, verse 32. They were on their way up to Jerusalem. Papunta na sila ng Jerusalem. At pagka pinag-aralan po natin na papunta na sila ng Jerusalem, nalalapit na po yung passion of Christ. Nalalapit na dyan yung kanyang pagbibigay ng kanyang sarili para mamatay para sa atin din kalayaan. Okay? And with Jesus leading the way, and the disciples were astonished. Nagugulat sila kung bakit tayo papunta ng Jerusalem. Maraming nag-aabang sa inyo doon na ipapapatay kayo. And while those who followed were afraid. Yun po ang dahilan, kung bakit sila nagulat kay Jesus na naglilid siya papuntang Jerusalem, alam ng mga lahat ng tao na ito ay magiging kamatayan sa kanya. Bakit? Maraming galit sa kanya na mga religious leaders. Tapos pupunta ka dyan sa lugar na yan. So yung mga sumusunod sa kanya ay hindi lang astonished, they were also afraid. Takot sila. And again, he took the 12 aside, yung mga apostles niya, and told them what was going to happen to him. Ano ba yung mangyayari sa kanya pagpunta doon? Kaya nga alam nila kung ano mangyayari sa kanya eh. Kaya nga binanggit doon sa verse 33 and 34, we are going up to Jerusalem, he said. And the Son of Man, referring to himself, will be betrayed to the chief priests and teachers of the law. They will condemn him to death and will hand him over to the Gentiles, who will mock him and spit on him, flog him, and kill him. And 3 days later, he will rise. Ito pong mga statement na to ni Jesus, pangatlong beses na niya inulit ito. Okay? Sa Gospel of Mark. 3 times na niyang binanggit ito. Pangatlong beses na niya itong binanggit. Actually, ninote ko yan sa, I hope mabasa nyo, Sa Mark chapter 8, okay? May first prediction siya doon. Pero ang prediction niya doon, ang pagkakabanggit niya sa kanyang mga alagad, he will be condemned by the Sanhedrin, he will be killed or executed, but he will rise again. At ang naging reaction ng mga disciples is violent. Katulad nun sa Matthew, hindi pwedeng mangyari yan, Panginoon. Sabi ni Pedro, natatandaan niyo yung kwentong yun, di ba? Kaya naituro na natin noon yun, Hindi pwedeng mangyari yan. Tumabi ka nga dyan, Satanas. Sabi ni Jesus kay Pedro. So yun ang naging reaction nila. Violent. Then, sa Mark chapter 9, binanggit uli ni Jesus itong pagpuntay nila ng Jerusalem that he will be handed over to the Sanhedrin and he will be executed, but he will also rise again. At ang reaction naman ng mga disciples doon, natakot sila kung anong tatanong nila. Para siguro natatakot sila na, bakit pa tayo pupunta doon kung ganun pala mangyayari? Baka mamaya masita sila katulad nung kay Pedro. Tumabi kayo dyan. Okay? So wala, natatakot lang silang magtanong. Yun po ang reactions ng mga disciples. I hope nababasa nyo kahit maliit, Okay? At itong third prediction ay sa Mark chapter 10. So every chapter, nagbigay na ng warning si Jesus. Pero this time, sa third prediction niya, kompleto po yun.
Yung binasa natin kanina. He will be handed over to the Sanhedrin, condemned, and after that, he will be handed over to the Romans. Magkakaroon ng mocking, spitting, and scourging, and after that, execution. But, hindi po nawawala lagi. He will rise again. Yun. Nandun lagi binabanggit niya na mayroon siyang resurrection. Okay na sana no? Kaya lang, ano nangyari sa mga disciples? Ang naging reaction nila, they argue among themselves. Okay? This time, ang argument nila is who will be the greatest in the kingdom of God. Yung uupo sa kaliwa at sa kanan niya. Okay? Meron palang value yun, no? Yung sa mga sa mga tao sa panahon nila, may value pala yung pag ikay nakaupo sa kanan o sa kaliwa. Kasi kung minsan hindi ko pa noon alam to, nagbibiruan kami every time na nagmi-meeting kami sa Word of Life noon, na pagka umupo dito sa akin si Dindo, tapos dito si Moshe, sabi ko, parang alam natin tong senaryo to May naupo sa kanan, may naupo sa kaliwa. Sabi naman ni Moshe, at least po naupo, hindi napa ako. Di ba meron din kasi napa ako sa kanan, tsaka sa kaliwa, Ganun po, no? Sabi ko, pero may pala yun. Kasi kung sino nasa kanan, syempre, pag wala yung nakaupo sa gitna, yung nasa kanan ang talagang may authority na. Meaning, may authority siya over other people. At, ganun din yung nasa kaliwa. Kaya, meron palang yun. Pero sa atin, syempre, kahit saan na tayo maupo, di ba? Pagka nagli-leaders meeting tayo, walang problema sa atin. Pero sa kanila, may value yun. Kaya pala, kailangan pang i-request ito. Di ba? Lord, pagdating mo doon sa sa iyong kaharian, may request sana kami sa iyo. Isa sa amin maupo sa kanan mo, at isa maupo sa kaliwa. Meron palang yun, significance. Okay? Kaya this time, nung nagkaroon ng ganong request at nagkaroon ng argument among the members or among the disciples, particularly apostles, doon na nagturo ng discipleship at saka leadership si Jesus. Kaya nga, ang tanong natin ngayon is, what kind of leader does our church need today? Para hindi natin matularan kung ano man yung nangyari doon sa passage na binasa natin. Of course, ang dapat nating makita, and not the superior type of leader. Not the superior type of leader. So very, very common subject itong klaseng leadership na to, no? Kasi ang characteristics po ng isang superior type of leader, may favorite line niya mga yan. May linya yan, may favorite linya ang mga superior type of leader. Yung favorite line nila ay makikita natin sa Mark chapter 10 verse 35. We want you to do for us whatever we ask. Yan ang mga superior type leader. Gawin mo to para sa akin, Gawin mo to para sa akin. Okay? Sino ba pastor dito? Ayan yung mga usapang ganyan. Pagka, hindi mo ba ako kilala? Ako pastor dito, Nakakahiya, Pagka may ganung klase, nakakahiya talaga. Pero, meron pong ilan, gumagawa pa niyan, Hindi mo ba kilala kung sino ako? Ayun, Kaya medyo yung parang superior type of leader na ang kanilang gustong mangyari ay yun ang dapat masunod. We want you to do for us whatever we ask. Grabe, demanding. Very demanding. Alam naman natin, si James and John ang nagsasalita nito, yung magkapatid. Alam niyo ba na magkapatid yun? CVD brothers yun, Sila yung nagsasalita doon. Parang incredible yung kanilang request na to. Ibig sabihin, pag sinabing incredible, hindi ka panipaniwala. Kaya nga yung Incredible Hulk, di ba? Hindi ka panipaniwala. Credible ka panipaniwala. Okay?
Kaya parang hindi mo mapapaniwalaan na i-request ni James and John ito kay Jesus. Kay Jesus, ha? Kasi parang very meek si John. Di ba si John, the beloved apostle, siya yung beloved apostle. Siya yung apostol na parang damang-dama mo ang pag-ibig ni Jesus sa kanya. Pagkatapos siya yung magre-request, kasama niya yung kanyang kapatid, si James. Panginoon, pagdating mo po sa iyong kaharian, ha? Pag naghahari ka na, ha? Okay? Paupuin mo ako, tsaka yung kapatid ko sa kaliwat kanan mo. Grabe, no? Parang hindi mo mapaniwalaan. Pero, ito yung kanilang naging request. Although sa ibang, sa version yata ni Matthew o ni Luke, yung mami ang ginamit nila na mag-request. Okay? Yung mamay, yung nanay nila ang lumapit kay Jesus. Lord, pwede ho ba pagdating nyo sa inyong kaharian, paupuin mo sa kanan, sa kaliwa itong dalawa kong anak. Okay? So, maaaring pareho, kasi si Mark, ang nirecord lang niya, itong dalawang magkapatid na to. So, ito pong isang karakter ng isang superior type of leader. We want you to do for us whatever we ask. Okay? So, again, ano ang favorite longing ng mga taong ito, ng mga leaders na to? Okay? Ang favorite longings nila is yung bang gusto nilang mangyari sa kanilang mga buhay, to be famous una sa lahat. Sabi po sa Mark chapter 10, yung binabasa natin kanina, verse 42, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. So katulad na nabanggit ko kanina, yung sitting at the right and sitting at the left, they enjoy the highest assigned position. And of course, yung nasa left, second highest assigned yun. Okay? So parang obviously, alam ng magkapatid na to, ni James at saka ni John, na si Jesus ang Messiah. At alam nila na meron talagang magiging glorious ending yung kanyang magiging suffering pag sila dumating sa Jerusalem. Diba? Yun ang context kanina, no? Kinuwentuhan ni Jesus sila kung anong mangyayari sa kanya pagdating na ng Jerusalem. And 3 times, binanggit niya lagi, every time na ito'y sasabihin niya, lagi niya binabanggit, but He will rise again on the 3rd day. So yung issue na yun, He will rise again on the 3rd day, He will be glorious, at in your glory, Lord, let one of us sit at your right and the other on your left. Okay? So they want to be famous. Okay? Hindi ko po alam, pero meron ba kayo naging karanasan na gano'n? Na kung sino yung nandun sa gitna, yung pinaka-sikat, no? Uy, dyan ako tatabi ako dyan. Kung minsan pictorial, no? Sa klase namin. Class picture tayo kasi required po kami na magka-class picture every time na kami ay nagmi-meet ng klasiko. Every time po yung required. Bakit? Kasi kailangan ipadala namin yung virtual picture namin doon sa leadership ng school. So picture kami. O yung iba mag-aagawa, tabi ako kay sir ako tatabi. Yung iba naman nahihiya. Tapos sasabihin ko, teka sandali, lagi na lang tayo magkatabi. Yung iba naman ang katabi ko, parang sa gano'n, yan. Mga gano'n tipo. Kasi kung sino yung sikat, kung minsan gusto natin, doon tayo katabi. Pero alam ko po, merong iba naman, ayaw tumabi doon sa, di ba, sa pinakasikat. Yeah? Ayaw nila, nahihiya kasi. Pero itong dalawang ito, alam nila na magiging glorious ang sitwasyon ni Jesus, ng kanilang Messiah, ng kanilang leader, ng kanilang rabbi, kaya gusto nila, Lord, sa kaliwat kanan kami, ha? And that means, magiging sikat talaga sila. Yung po pinaka-significance nung sitting at the right and sitting at the left. Then, another longing na mababasa po natin sa kanila, sa mga mula sa passage na binasa natin is not only to be famous, but rather also
to rule over others. Okay? Mark chapter 10, verse 37. You know that those, sabi ni Jesus sa kanila, who are regarded as rulers of the Gentiles, lord it over them. They lord it over. Okay? Sila yung naghahari-harian. Sila yung mataas. And their high officials exercise authority over them. Okay? So, ganito po ang nangyayari sa mga superior type of leaders. Gusto nila talagang sila yung hari. Sila yung bida. Sila yung laging masusunod. At pag hindi nasunod yung kanilang gusto, ay, wala na yan. Iwan na yan. Okay? Bahala na kayo sa buhay nyo. Kung hindi rin lang ako masusunod dyan. Okay? So, ganun po, no? Lording over them talaga. Authority over them. Okay? So, yung tinatawag nating authoritarian type of leadership. Iba po yung authoritative type of leadership. No? Okay? So, yung authoritarian, talagang lording over them. Siya talaga ang naghahari-harian. Parang yung sa Tagalog version natin ngayon yung sa Pinoy version, parang ang nabasa ko naghahari-harian. Talagang naghahari-harian. Okay? Pero sabi ni Pastor Danny noong araw, narinig ko, pag dinoble yung salita, hindi totoo yun. Ibig sabihin, pag ikay naghahari-harian, hindi ka totoong hari. Alam ba, parang yung bahay-bahayan, hindi totoong bahay yun, di ba? Kaya pagka ikay naghahari-harian, hindi ka totoong hari. Naghahari-harian ka lang. Okay? So, nakakatuwa. Pero yung term na ginamit dun sa Pinoy version, naghahari-harian. Okay? Gusto nila sila yung hari, sila yung bida. Okay? So, ang isang superior type of leader, hindi lang sila yung parang gustong maging sikat. Gusto pa nila sila pa yung naghahari. Yan. At ang pangatlong longing ng mga leaders na to, to become impressive or important. Yan. Pa-importante. Yan. Yung pong binanggit dun sa Mark chapter 10, verse 43 to 44. They want to become great, impressive. And they want to be served, importante. Ayan. Kaya ako po talaga, ito meaning ko po sa inyo, tuwan-tuwa po ako sa Servants of Christ Christian Community kasi as much as possible, iniiwasan po natin na maging paimportante ang bawat sa atin dito. Pag naglilingkod, talagang lingkod lang. Okay? Walang inaasahang paimportante o style na pasikat. Okay? Kasi, di ba, pag kumakain tayo, talagang ino-observe natin, no? Yung, na seniors muna. Tapos mga bata, tapos mga nanay, tapos na may mga bata, tapos yung mga susunod na nanay, tapos yung mga tatay, kabataang babae, tapos mga tatay, huli yung mga kabataang lalaki. Sinusunod natin yung protocol na yun, di ba? Walang pa-importante doon. Hindi porket si pastor, pastor, siya mauuna doon. Kaysa sa mga senior, ay walang ganunan dito sa atin. Pero po sa ibang church, walang halong biro yun. Talaga, si pastor, upo ka lang dyan. Kami na bahala sa'yo. Talagang paupuin ka lang. Tapos magbibigay ng pagkain. Dami, tinambak. Kasya 3 o 4. Sandali po. Hindi ko po kayang kainin lahat ito. Pabawas po, Brad. Pagbawasan natin, sa yung iba. Hindi, ganun talaga. Binibigyan nila ng importansya yung mga leaders ng church. At hindi ko po maalis yun. Siyempre siguro, iniisip nila, part ng paglilingkod nila. Pero si Jesus, sabi niya, na siya ay naparito not to be served, but to serve. Kaya nga po, maganda dito sa atin, talagang walang ganon. Si pastor hindi pinaglilingkuran, no? Kasi baka mamaya kanina may nag-aalok nga si Chelsea sa akin kanina, parang kaya mo ba yan pastor na buhatin lahat ng gamit ko kasi ang dami kong gamit ito, tas ito, tsaka ito. Parang sinasabi lang niya kung kaya ko.
Kasi siguro pag sinabi kong mahirap nga madami, baka tutulungan niya ako. Di ba? Tama ba yung nasa isip ko? Chelsea? O hindi, tinanong mo lang. Pero sabi ko, hindi, kaya ko yan. So, ginawan ko ng paraan, di ba? As much as possible talaga, as much as possible. Kung kaya rin lang natin, okay? Mas maganda, hindi yung paglilingkuran tayo. Merong iba kasi gusto sila ang pinaglilingkuran. Yan. Yun yung mga superior type of leader. Sila ang pinaglilingkuran. Sila yung sinisilbihan. Naku, ingat po tayo habang tumatanda. Ganun po nararamdaman ng mga matatanda. Si mother nga, sabi niya, kasi naman, bakit kasi inilibre pa nila ako sa, di ba, ng birthday ni mother? Ayaw niya, pero hindi niya maiwasan. Siyempre, sabi ko nga sa kanya, mother, okay lang yan. Mahayaan yung paglingkuran kayo ng mga anak ninyo, di ba? Pero si mother, ayaw din niya yun. Sabi ko, ako, pagka sinabi sa akin ng mga anak ko na, daddy, sa birthday mo, ay, sige anak, kulang pa nga yan. At sino pa magagawa? Nagbibiroan kami ni mother kahapon Pero di ba, ayaw natin, di ba, siyempre na paglingkuran tayo kasi gusto pa rin natin na tayo ang maglingkod. Pero merong ibang mga tao habang tumatanda, nako, mas gusto nila na nasa kanila atensyon, yan, impression, ang importante. Well, kahit na tumanda po tayo, no? At kung kaya rin lang natin. Pero of course, pag hindi na natin kaya, no? Dapat matuto din tayong humingi ng tulong, tumanggap ng tulong. Lalo na kung hindi na natin kaya, halimbawa, maghahagdan ka, di mo na kaya, o tutulungan ka, wag mo akong tulungan, ayaw akong paglingkuran mo ako. Wala, obvious naman yun, mali naman yata ang context nun, Okay? Pero sana, marunong din tayong tumanggap ng tulong at marunong din tayong maglingkod at marunong din tayong tumanggap ng paglilingkod kung hindi na po natin kaya. Sa mga panahon na hindi natin kaya, okay lang yan. Pero ito, dito kay James and John, ang impression is they want to become great. The superior type of leaders. They want to be great. They want to be lords instead of leaders. Okay? They want to be served. Okay? Yun talaga ang impression na gusto nilang ipalabas sa superior type of leaders. At hindi dapat ganitong uri ng leaders taglay natin pag tayo nasa loob, specifically, ng isang church. Okay? In the church, the leaders should not have this superior type of character. At maging sa lahat ng mga naglilingkod sa atin dito. Kaya naman nung narinig, nung 10, yung request nitong dalawang ito, na Lord, pwede bang pagdating mo sa iyong kaharian, yung isa sa amin, uupo sa iyong kanan at yung isa sa kaliwa. Yung 10, when the 10 heard about this, 12 kasi ang apostol Kaya 10 na. When the 10 heard about this, they became indignant with James and John. Nagalit sila. Bakit sa palagay nyo nagalit sila? Bakit sa palagay nyo nagalit sila? Baka gusto rin nilang maupo sa kanan sa kaliwa. At pag pinagbigyan sila ni Jesus, ay talaga away na to. Ba't naman kasi magre-request kayo? Kami rin, gusto rin naman namin. Kaya lang, wala kami lakas ng loob na mag-request. Kaya parang makikita mo dito, may kasamang jealousy yun. May kasamang inggit na yun. Tampo, doon sa 10, doon sa 2. Kasi siguro may selfish ambition din sila. Motivated din sila. Kaya nga ito ay ginawa ng Panginoon, ay pinatawag niya lahat. Sa verse 42. Jesus called them together. Teka, sandali. Hali kayo. James, John, and the rest, hali kayo. Sama-sama kayo. Ayun, tinuruan na niya. Okay? Sinabi na niya, you know that those who are regarded as rulers of the Gentiles,
lord it over them. And their high officials exercise authority over them. Godless yan. Godless world yun. Gentiles. Sa mga hindi mananampalataya, ay yun ang kanilang talagang exercise. They focus on the position, they focus on the benefits of the position, they focus on the exercise of authority, they focus on lording over others, but not so with you, sabi ni Jesus sa verse 43 and 44. Not so with you. Hindi dapat ganon pag sa inyo, pag kayo, okay, among yourselves. Whoever wants to become great among you must be your servant. And whoever wants to be first must be slave of all. Ayan. Kaya dito po, pinakita ni Jesus yung paradox of the kingdom of God. Sa paghahari ng Diyos, sa mga taong pinaghaharian ng Diyos. Mas magandang sabihin yung pinaghaharian ng Diyos. Okay? Para sa mga taong pinaghaharian ng Diyos, anyone who wants to become great must be the servant. Kung sino yung naglilingkod, kung sino yung servant, siya yung great. Anyone who wants to become great among you must be your servant. Kaya kung ikaw ang naglilingkod, ikaw yung great in the kingdom of God. If you are the slave, you are the first in the kingdom of God. Yun yung paradox, ano? Yun yung parang ang hirap intindihin. Paano ka magiging great, ikaw nga yun nasa baba? Okay? Eh yun ang paradox in the kingdom of God. Instead of being lords, the great ones are those who serve. Kung sino ang naglilingkod, siya ang dakila sa lahat. Kung sino nagmi-minister, sino nagmi-ministry, siya ang dakila sa lahat. Kaya kakaiba po pagdating sa kaharian ng Diyos. Hindi yung tayong lahat eh. Naalala ko nung araw no? Pagka may general cleaning tayo, lahat nagtatrabaho no? Tapos merong ilan sa amin, supervisor. Yan. Patayo tayo, papasyal-pasyal. Oh, gawin mo to. Ito. Kung sino yung naglilingkod, yun ang dakila sa lahat. Kung sino yung naglilingkod, hindi yung porket tayo ang leader, ito, gawin nyo, ito, malinis, madumi pa to. Ay, nako, hindi yun ang great in the kingdom of God. Kung sino yung nagtatrabaho talaga, kung sino yung naglilingkod, sino yung nagmi-ministry. Kaya sana maiba yung ating konsepto ng paglilingkod. Na ang paglilingkod ay hindi pala kaapihan yun. Sa mata ng ating Diyos, kadakilaan yun. Kadakilaan yun. Okay? Kaya nga po ako, lalong na-i-encourage na maglingkod, pero in a way, kung ano ang kalooban ng Diyos. At ang dapat na halimbawa ng paglilingkod natin ay nasa verse 45. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. And to give His life as a ransom for many. So binigay ng ating Panginoong Jesus ang dakilang ehemplo, halimbawa kung paano ang tamang paglilingkod, kung paano ang tamang leadership. Okay? The Son of Man did not come to be served, but to serve. Sabi niya, parang sinasabi niya, no? Ako nga galing na ako sa langit, no? Anak na ako ng Diyos. Naparito pa ako para kayo'y paglingkuran at hindi para paglingkuran ng tao. At ibigay ko ang aking buhay as a ransom for many. Yung pong salitang ransom, parang ano yun, ano? Money paid to release. Money paid to release the slaves, no? Pero sa narrower sense or more theological meaning, ang ibig mong sabihin ng ransom is
redemption. Para tubusin ang marami, okay, sa kanilang mga kasalanan mula sa kaaway. Tubusin sila. Okay? Iligtas sila. So yun po ang mas theological meaning ng ransom. To save, to release, to redeem. So si Jesus po nagbigay ng talagang halimbawa kung anong klaseng leader ang kailangan natin sa loob ng church. So what kind of leader does our church need today? Not the type na kailangan natin ngayon. No? Yung not the superior type of leader, but the servant type of leader. Okay? Katulad po ng binanggit doon sa passage na binasa natin. Kung kanina may nagtanong, may lumapit kay Jesus, ang favorite line we want you to do whatever we ask you. Sa verse 35. Verse 36, sumagot ang ating Panginoon doon. Ang sabi po niya, at itong favorite line ng mga servant leader, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? Ano ang gusto mong gawin ko para sa'yo? Yan. Yan po yung favorite line ng mga servant type leaders. Ang mga superior type leaders, ang favorite line nila, I want you to do for me whatever I ask of you. Pero sa mga servant type leader, what do you want me to do for you? At ang longing ng mga servant type leaders is to submit to God's authority. To submit to God's authority. Alam niyo ba yung sinagot ni Jesus, nung sinabi niya na, anong gusto niyong gawin ko para sa inyo? Gusto po sana namin maging sikat. Maupo kami sa kanan mo at sa kaliwa pagdating mo sa iyong paghahari. Okay? Sinagot sa kanila ni Jesus, hindi niyo alam kung anong hinihingi ninyo. Alam niyo ba na kailangan niyong uminom na drink of my cup? Okay? And be baptized with the baptism that I am about to be baptized. Ang ibig po sabihin ng cup na yon, can you drink the cup? Yung cup of suffering ang tinutukoy doon. Pahihirapan ako at yun ay aking iinumin. Siguro naman, narinig ninyo, i-condemn ako, i-turn over ako, imamak ako, i-spit ako, i-flag ako, tapos i-execute ako. Kaya nyo ba yun? Yun ang pinaka-essence nung tanong ni Jesus na, can you drink the cup that I am about to drink? Anong sagot ng dalawa, ni James at saka ni John? Yes, Lord. Ibig sabihin, kakayanin din nila. Yes, Lord, kahit kami ay parusahan nila, kahit kami ay i-flag nila, i-execute nila, okay lang yun, Lord. Basta pagdating mo sa kaharian mo, nasa kanan kaliwa mo kami. Mali pa rin ang motivation no? Yes, Lord, kakayanin namin yan. Basta pagdating mo sa kaharian, nandun kami sa kanan kaliwa. Okay? Pero hindi. You need to submit to God's authority. Kaya nga binanggit ni Jesus sa kanila, yes, you will drink the cup I drink. Talagang iinom kayo niyan and be baptized with the baptism I am baptized with. Okay? So, pero, kailangan makita ninyo na yan ay kasama talaga sa kalooban ng Diyos sa inyo. And you need to submit to God's authority. Talagang pahihirapan din kayo. Talagang pahihirapan din kayo. Okay? So, alam naman natin na itong mga alagad na to, si James at saka si John, si James, by the way, is the first apostle to die. Okay? Si James ang first apostle. Si Stephen, hindi naman siya apostle. Yeah, member of the church na siya. And he was declared as the first martyr. Okay? Stoning to death. Pero si James, sa Acts chapter 12, binanggit doon na siya ang kauna-unahang apostol na namatay. Okay? At si John, ang pinakahuling apostol na namatay. Yes, indeed.
bago namatay si John, pinurasahan ng gusto yon. Dinala sa island of Patmos na medyo mayat-maya, niyayanig. Medyo malindol doon sa lugar ng island of Patmos na yon. At doon niya nasulat yung Book of Revelation. Okay? Doon nagpahayag ang Panginoon sa kanya kung ano mangyayari in the future. Okay? Marami pong events doon sa Revelation, sa Apocalypse, no? Doon sa last book of the Bible na hindi pa po nangyayari. And that is still in the future. Okay? Kaya yun ang revelation ni Jesus kay John. Pero in the end, okay, namatay din po siya. He was the last apostle to die, and James was the first one to die. And martyrdom din yun. Sword. Namatay siya with the sword. Okay? Sa Acts chapter 12, bababasa natin yun. So sabi ni Jesus, yes indeed, you will drink the cup. Talagang mahihirapan din kayo. Talagang mag-undergo din kayo ng sufferings, ng execution. And you need to submit to God's authority. Being a servant leader, you need to submit to God's authority. However, ang second longing ng mga servant type leader is you also serve others without seeking honor or reward for ourselves. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanila, itinuloy niya, but to sit at my right or left is not for me to grant. These places belong to those for whom they have been prepared. So naihanda na yan. Kaya kung kayo'y maglilingkod, do not be after the reward. Parang ito yung pinag-aralan natin last week. Di ba? Do not be conscious about the reward. Yes, pagdating ko sa kaharian ko, may uupo sa kaliwat kanan ko. Pero it is not for me to grant that eh. Okay? Those places belong to those for whom they have been prepared. Okay? So, parang sinasabi niya, implied, it will be the Father's decision kung sino upo sa kanan, sa kaliwa. Okay? So, hindi kayo. Yet, you need to serve others without seeking such honor and reward for yourselves. Yun ang sinasabi ni Jesus diyan. So, may reward na mangyayari, pero sana you are not after the reward. Okay? Do not be conscious of the reward. Kaya parang may connection, ano? Sa last week na pag-aaral natin about servanthood. And this time, we are talking about servant leader type. Okay? Na ikaw, na naglilingkod sa Panginoon, kung ikaw talaga ay servant type leader, you will not be after the reward. Okay? You will not even seek honor for that. Okay? Kaya yung longing ng isang leader, servant leader, is submitting to God's authority and serving others without seeking honor or reward for ourselves. Sana meron tayong ganitong klaseng characteristics. Pag naglingkod tayo, ang lagi lang nating nasa isip, magpasakop sa paghahari ng Diyos at maglingkod sa kapwa na walang iniisip na reward. Bahala na si Lord. Okay? Definitely may reward naman sa sino mang naglilingkod sa Kanya. And God is faithful. Meron siyang nakalaan doon. Pero sana hindi yun ang focus natin as we serve or lead His church. Sana andun pa rin yung ating selflessness when it comes to the ministry towards people. So I hope makita po natin ang ating mga sarili na hindi po tayo maging superior type of leader, but rather a servant type leader. So as a challenge to every one of us, as true servants of Christ, kaya napakaganda po ng pangalan ng church natin, Servants of Christ. As true servants of Christ, let us imitate the attitude of our Lord Jesus in leading others, which He exemplified in His ministry, being totally selfless.
totally selfless. I hope and I pray each one of us will have such kind of attitude in leading His church, in serving His people. Kaya nga, ask not what your church, community, school, workplace can do for you, but rather ask what together we can do for the freedom of man and for the glory of our God. Manalangin po tayo. Salamat po, Panginoon, muli sa paalala mo sa amin na sa amin pong paglilid ng iyong church, kung ang bawat isa sa amin dito ay leaders na or magiging leader pa or sa mga susunod na panahon, magiging potential and future leaders ng church mo. Or hindi lang sa loob ng church, maging sa community na aming ginagalawan, sa families namin, sa offices namin, sa schools namin, Lord, nawa taglayin po namin yung servant type of leadership. Panginoon, ipaalala mo po sa amin ang mga napag-aralan namin ngayon, that we will always submit to your authority and serve others without seeking the reward or the honor. Na hindi namin tutularan yung mga superior type of leaders na ang longing ay paimportante, mag-rule over, or even maging famous. Lord, paalala mo sa amin itong mga messages na to para pagka kami ay nabigyan mo ng opportunity, hindi lang maglingkod, kundi mag-lead, manguna sa isang gawain. Taglayin namin nawa itong servant type of leadership. Salamat po, Panginoon, sa bawat isang nakapakinig ng iyong salita. I-bless mo po ang sinumang tutupad nito. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Hallelujah.